Father's Day to all fathers in this world. Napakabuti po ng Diyos sa atin, ng ating kasalangit, na binigyan po niya tayo ng pagkakataon na ang bawang ama sa sanlibutan ito ay magkaroon ng special na araw upang makilalanan ng kanilang pagiging ama. How much more po kaya ang ating ama sa langit na nag-aantay din po na isang special na pagtingin na walang dapat iukol kundi para sa Kanya. Sa ating po Ebanghelyo sa araw na ito ay ating pong basahin ang isang Ebanghelyo na matatagpuan po sa John 3:16, which entitled The Greatest Love of All. It says in John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe in Him stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the Word of God. The mystery revealed. The best that ever came from heaven to earth. No other than the good news. Wala nang ibang pinakamagandang balita na matatagpuan po sa lahat ng antas ng mga bagay dito sa mundo, kundi ang matunghayan ang magandang balita mula sa Diyos. Ano ba ang magandang balita ng mundo? Yung mga breaking news na kaya tinawag na breaking news ay dahil ang sisinda, nakakatakot, naninira at nangwawasak ng mundo. Ngunit ang magandang balita mula sa Diyos, na mula sa Ama, when He said, For God, na nagsasabing, For God is the greatest lover. Siya po ang pinakadakilang mangingibig. The greatest lover of all times, of all seasons. Ang umibig at umiibig sa sanlibutan. So love the world, the greatest number. Hindi lamang po para sa isa ang kanyang pag-ibig, kundi para po sa lahat. So really, tunay, totoo, walang katulad, walang kapares, puspos ng kasaganaan. That He gave the greatest act. Ano po ba yung sinasabing the greatest act? Yung po pagdesisyon niya, ang kanyang pagbibigay ng isang bagay na ginawa niya ayon sa pag-ibig na nararamdaman niya sa mundo. Yung act o yung ginawa niya na kaya niya ginawa ang isang bagay na to ay hindi upang makipagsaya lamang ang kanyang anak na isinugo sa lupa, kundi ang magdusa, to suffer and die for us para sa ikabubuti ng sanlibutan. The only begotten Son, the greatest gift. Wala pong ibang pinakamagandang binigay ng Ama sa lupa, kundi nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak na walang ginawa, kundi ang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Isang bugtong na anak na katabi niya mula ng nilikha ang langit at lupa. Isang bugtong at nag-iisang anak na nakalulog sa kanan ng Ama, na ang lahat ng pag-ibig niya ay iniukol niya sa anak nito. Ngunit, ipinantay niya
sa pag-ibig sa mga anak niya dito sa lupa. Ang Ama dito sa lupa ay nagbibigay ng mabuti para sa kanyang anak. Ano ba kaya ang Ama na narandong sa langit kaya siya nagdesisyon na ibigay ang kanyang bugtong at nag-iisang anak sa lupa upang ipakita kaya niya magbigay ng pinamagandang regalo mula sa kanya, mula sa langit, para sa kanyang anak, para sa kanyang mga anak, at para sa lupa. Napakabuti po ng Diyos. Sabi niya, ipinadala niya His Son to this worthless world. He sent His Son to this wicked world. Ano po ba ang maaaring ipalit ng tao mula sa kanyang mga kahinaan, mula sa kanyang mga kasamaan, mula sa kanyang walang paggalang sa Diyos, sa kabila ng kanyang pagpapadala ng kanyang anak? Hindi man tayo magpagdapat na tanggapin ang kanyang pinakamagandang regalo, ay pinagpilitan pa rin ang anak ng Ama para sa atin nang dahil sa pag-ibig niya sa atin. The greatest love, the greatest love. Sino po ba makagagawa nito? Walang iba kundi ang Ama. Ang tao kapag nagmahal, may hangganan, may kondisyon, walang magsasabi at walang makapagsasabi na ang nagbigay ng Ama dito sa lupa ay maaaring mag-antay ng kapalit mula sa kanyang anak na pinagbigyan. Ang siya'y pagsilbihan, pagtanda, ang tanawin ng utang na loob ang lahat ng kanyang ginawa, ang bigyan din siya ng kasiyahan dahil mula nang siya isilang sa anak niyang binigyan buhay dito sa lupa, ay naghihingi siya ng kapalit. Ngunit ano ang Ama sa langit? Wala siyang inantay na kapalit. Wala siyang inantay na pagsasilbi, kundi ang siya ay lapitan lagi. At hindi sa kanya ang lahat ng kailangan ng bawat nais ng kanyang nilikha, gayon yan ang pagmamahal ng Ama sa langit para sa kanyang mga anak dito sa lupa. Napakabuting Ama. Walang inisip, walang inantay, walang inaantay na kapalit, walang hinihintay na anumang bagay na isusukli sa kanyang pag-ibig na ibinibigay sa atin, kundi ang siya'y kilalanin, kundi siya'y sampahin ng buong puso, ng buong isip, at ng buong nating kaluluwa. Ang sabi niya, that whosoever believe in Him, ang sino mang tumila sa Kanya, ay nagpapakita, or it shows, or it gives the greatest reservation. Ang sabi ng Ama, ang sino mang manalig manampalataya sa Kanya, ito'y isang panukala, ito'y isang mungkahi, ito'y isang paalala, na ang sino mang maniwala sa Kanyang bugtong na anak na ibinadala para sa atin, ay hindi mapaparusahan. Will not condemn, but to save. Hindi maparusahan, kundi ligtas. Isang pangkalang para sa kaligtasan ng bawat kaluluwang tatanggap sa kanyang pinakamamahal at bugtong na nag-iisang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po sa kanyang salita, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang Ama, kundi ang pangalan sa Kristo para sa kaliligtas ng tao. Napakasarap na paalala, napakasarap na panukala, hindi nakalilito, hindi mabigat tanggapin, hindi mabigat isipin na ang kanyang panukalang tanggapin ng kanyang bugtong na anak ay magkaroon ng isang pagtanggap ng kasamang kaligtasan ng walang halong kamatayan. Sabi nga, may not perish